Uy, mga mahilig magpatulin at mga maingat na driver. Pag-usapan natin ang isang mahalagang bagay, ang kaligtasan sa kalsada. Partikular, tatalakayin natin ang kapanapanabik na mundo ng Speed Limiter Act of 2016, Republic Act 916 sa Pilipinas. Tama ang narinig ninyo, pag-uusapan natin ang batas. Ngayon, bago ninyo i-click ang ibang video na mas nakakabagot, pangako, mahalaga ito. Pinag-uusapan natin ang isang batas na ginawa para hindi kayo aksidenteng magaya sa mga eksena sa Fast and Furious sa highway. At sino ba ang ayaw manood ng magandang action movie? Maliban na lang kung nangyayari ito sa totoong buhay na may totoong mga konsekwensya. Hindi ito basta lumang batas na nakalimutan na sa likod ng filing cabinet. Ito ay isang aktibong pagtugon sa isang totoong problema, ang pagmamaneho ng mabilis. Naranasan na natin lahat ito, natutukso sa maluwag na kalsada at mabigat na paa sa gas. Pero ang totoo, ang pagmamaneho ng mabilis ay isa sa mga pangunahing dahilan ng mga aksidente sa kalsada, mga pinsala, at maging ng pagkamatay. Hindi ito ang klase ng adrenaline rush na gusto natin. Kaya mag-seatbelt na habang tinatalakay natin ang batas na ito, kung bakit mahalaga ito at kung ano ang ibig sabihin nito para sa inyo. Isipin nyo ito na parang pagbabasa ng mga rules ng board game, pero imbes na Monopoly money, ang pinaglalaruan ninyo ay ang kaligtasan ninyo at ng lahat ng nasa kalsada. Ang Speed Limiter Act ay hindi tungkol sa pag-alis ng kasiyahan sa pagmamaneho. Ito ay tungkol sa pagdadagdag ng mas maraming taon sa ating buhay. Mga taon na magagamit natin para mas masiyahan sa pagmamaneho ng ligtas syempre. Ito ay tungkol sa pagtataguyod ng responsableng pagmamaneho at pagbabawas ng bilang ng mga aksidente na dulot ng sobrang bilis. Isipin ninyo ito, mas kaunting mga banggaan, mas kaunting mga pamilya ang haharap sa mga problema matapos ang isang malalang aksidente, at mas kaunting mga insurance claim na magpapabunot sa inyo ng buhok. Masarap pakinggan, di ba? Pero hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa mga aksidente. Layunin din ng batas na lumikha ng mas maayos na daloy ng trapiko. Naranasan na nating lahat na maipit sa likod ng isang sasakyan na sobrang bagal sa fast lane. Ang speed limiters ay makakatulong na maiwasan ito sa pamamagitan ng pagpapanatili sa lahat sa loob ng makatwirang bilis. Wala nang biglaang road rage therapy sessions, at huwag din nating kalimutan ang kalikasan. Ang pagmamaneho sa pare-parehong bilis ay makakatulong sa pagtitipid ng gasolina. Mas kaunting pagbilis ay katumbas ng mas kaunting pagkonsumo ng gasolina na katumbas ng mas kaunting polusyon. Kaya, hindi ka lang isang responsibleng driver, isa ka ring superhero na nagliligtas sa planeta ng paisa-isang kilometro. Okay, tama na ang mga malalaking usapin. Talakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng Speed Limiter Act para sa inyo, ang mga ordinaryong driver. Sa madaling salita, kailangan ng sasakyan ninyo ng speed limiter. Isipin ninyo ito na parang isang maliit na guardian angel para sa inyong gas pedal, na marahang nagpapaalala sa inyo na kontrolin ang inyong inner Lewis Hamilton. Hindi ito isang optional accessory na mabibili ninyo sa auto parts store. Seryosong bagay ito. Iniutos ng batas na lahat ng public utility vehicles tulad ng mga bus, taxi at iba pa, at ilang uri ng sasakyan tulad ng mga truck na may dalang mga flammable o hazardous materials ay dapat may naka-install na speed limiters. At huwag ninyong tangkaying dayain ang sistema gamit ang sirang device o mas malala, pakialaman ito. Alam kayo ng batas. May mga mahigpit na pamantayan para sa mga speed limiter na ito at kailangan itong i-install at iselyuhan ng mga autorisadong service center. Parang pagbili ng bagong gulong para sa sasakyan ninyo, hindi ninyo gusto ang mga pekeng produkto, gusto ninyo ang totoong bagay. Napag-usapan na natin ang kung ano at bakit kailangan ng Speed Limiter Act, pero paano naman ang mga parusa? Ang mga konsekwensya ng hindi pagsunod ay kasing sakit ng pagpabunot ng ngipin. Pinag-uusapan natin ang mga multa na magpapayak sa inyong wallet, at maging ang posibilidad na ma-impound ang inyong sasakyan. At hindi lang doon natatapos. Seryoso ang Land Transportation Office LTO sa pagpapatupad ng batas na ito. Regular silang nagsasagawa ng mga inspeksyon at may kapangyarihan silang mag-issue ng mga multa, mag-impound ng mga sasakyan, at kanselahin pa ang mga prangkisa para sa mga paulit-ulit na lumalabag. Para silang hall monitor ng highway at hindi sila nagbibiro, pero hindi naman lahat ay nakakatakot. May proseso ng adjudication para sa mga gustong questionin ng isang paglabag.
Kaya, kung naniniwala kayong mali ang paratang sa inyo, may karapatan kayong ipaglaban ang inyong kaso. Basta siguraduhin handa kayo at baka kailanganin ninyo ng abogado. Ang punto ay ito, ang Speed Limiter Act ay nandito na para manatili. Ito ang batas at para ito sa kapakanan ng lahat. Kaya gawin natin ang ating parte para maging mas ligtas ang mga kalsada ng paisa-isang responsibleng pagmamaneho. Kasi walang gustong maging bida sa sarili nilang trahedya sa trapiko.